Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga bossing, eto na naman tayo. May bago na namang drama sa politika. Isang congressman na umalma dahil isinama siya sa Immigration Lookout Bulletin Order. Aba, hindi basta kung sino lang ito ha? Si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran. Oo, siya mismo ang nagreklamo kay DOJ Secretary Boying Remula na parang hindi raw patas ang sistema. Pero teka, bakit nga ba siya kasama sa listahan ng 43 individual? Simple lang ang sagot. May kaugnayan daw siya sa kontrobersyal na flood control projects. Hindi lang siya basta congressman, kundi general manager din ng Ferdstar Builders Contractors. At guess what? Nakakuha ang kumpanyang ito ng 140 milyong piso na proyekto sa Apalit, Pampanga. At hindi lang yan bossing, kasi ayun pa sa Sumbong sa Pangulo website. Marami pang ibang proyekto ang hawak ng kumpanyang ito. Kaya kung iisipin, hindi nakakapagtaka kung bakit napasama siya sa listahan ng mga binabantayan. Ang problema, imbes na humarap ng maayos sa issue, reklamo agad ang ginawa. Parang batang nasita ng teacher tapos nagtatampo. Lumabas kasi na ministerial lang ang ginawa ng DOJ. Ang ibig sabihin, wala silang personal na galit kay Beltran. Trabaho lang. Ang request ay galing mismo sa Senate Blue Ribbon Committee. So kahit magdrama si Congressman, hindi ito personal attack, kundi parte ng proseso. We have a feedback na may nagrereklamo sa House that one of those issued ng ILBO is a congressman. Kasama siya sa ILBO eh. Kasama sa names requested by Senator Marcoleta. Eh kami naman, ministerial sa amin yan eh. Pag nag-request, we will issue. Because that's what the job entails. Klaro at diretso, walang paligoy-ligoy. Kaya ang reklamo ni Beltran, parang wala ring direksyon. Kung baga sa pelikula, supporting character lang siya pero feeling bida. At para mas malinaw, may dokumento mismo mula sa DPWH na nagsasabing may kontrata talaga ang kumpanyang konektado kay Beltran. Hindi ito chismis, hindi haka-haka. May papel na nagsasabing may proyekto siyang hawak. Eh di ba? Resibo na agad iyon. Pero ang nakakatawa rito, bossing, tumawag pa raw si Congressman sa DOJ. Hindi sumulat ng formal, hindi nag-file ng official protest. Tumawag lang daw dito at doon. Parang kapitbahay na nagrereklamo sa barangay chairman dahil nadamay siya sa listahan ng mga pasaway. Kung talagang malinis, bakit hindi siya kampante? Bakit hindi niya sabihin na, sige, imbestigahan ninyo ako, wala akong tinatago? Ang problema kasi, nauuna ang reklamo kaysa ebidensya ng kanyang pagiging malinis. Kaya tuloy, lalo lang siyang nagmumukhang guilty. Parang estudyanteng nahuling kumokopya, pero siya pa ang nagagalit sa guro. At kung iisipin natin, mga bossing, ito na yung malinaw na patunay na kahit sino ay pwedeng imbestigahan. Wala talagang VIP exemption dito. Kahit congressman, kahit may titulo, kahit may party list. Kung kasama sa listahan, edi kasama. Kaya nakakatawa rin yung drama na, bakit ako? Bakit ako? Eh ang sagot ng DOJ ay napakasimple. We just did our job. Ang trabaho nila ay sundin ang request ng Senado. Hindi para protektahan ang damdamin ng isang iyakin na mambabatas. At kung hindi niya matanggap yun, baka mali yung iniisip niyang kahulugan ng pagiging public servant. Bossing, isipin nyo na lang. Kung ordinaryong tao ang nasa ILBO, wala naman silang choice kundi tanggapin yun. Wala silang DOJ na pwedeng tawagan para magreklamo. Pero pag congressman, big deal agad. Double standard ba ito? At dito papasok ang tunay na issue, yung kumpanyang hawak niya, Ferdstar Builders Contractors. Kung totoo ang sinasabi ng Sumbong sa Pangulo website na marami pang ibang proyekto ang hawak nito, dapat mas lalong imbestigahan. Kasi baka hindi lang flood control, kundi pati ibang proyekto may halong milagro. Pero imbes na ipaliwanag ng maayos, heto si Congressman Beltran, puro reklamo. Ang ending tuloy, mas napapansin yung pag-iyak niya kaysa sa paliwanag niya. Parang teleserye na hindi na sinusundan ng tao dahil gas-gas na ang linya ng ako ang biktima. Bossing, hindi effective ang script. Kaya mga bossing, sa dulo, ang tanong ay simple. Kung malinis ka, bakit ka natatakot?
Kung walang anomalya, bakit reklamo agad? Ang totoong public servant harap sa investigasyon, hindi iyak ng iyak. Ang tunay na biktima dito ay ang taong bayan, hindi si congressman. At huwag nating kalimutan, flood control projects ang pinag-uusapan dito. Proyekto na dapat protektahan ang buhay at ari-arian ng tao laban sa baha. Pero kung may anomalya, imbes na proteksyon ang dala, perwisyo pa ang kapalit. Kaya may dahilan kung bakit kailangang bantayan ang mga pangalan na gaya ni Beltran. Kaya mga bossing, kung si Congressman Beltran ay naiyak dahil sa Immigration Lookout Bulletin Order, problema na niya yun. Ang problema ng bayan ay kung paano nauubos ang pondo sa mga proyektong hindi natin nararamdaman. At kung ang reklamo niya ay para lang takasan ang investigasyon, aba, sorry na lang, hindi tatakbo sa ilbo ang luha. Teka mga bossing, pakinggan natin si Attorney Enzo Recto sa masasabi niya hinggil sa issue na ito. Nasa kabilang linya si Attorney. Attorney. Mga kabunyog, mga kababayan. Si Congressman Ferdinand Beltran, party list, magbubukid party list, ay umalma kay Secretary of Justice Boying Rimulya sa inilabas nitong ILBO, yung Immigration Lookout Bulletin Order. Kasi kasama yung pangalan niya, 43 yata yun yung nakapangalan ng mga saklaw ng order ni Boying Rimulya na i-monitor ng immigration kung papalabas ng bansa. Itong 43 na ito na mga personahe, ito yung mga kontratista at mga officials ng DPWH na nai-involve dito sa mga anomalya sa flood control. Para hindi sila makalabas ng bansa, minomonitor ang galaw nila, nag-issue ng ILBO, Immigration Lookout Bulletin Order. Ay kasama doon sa 43 na yon si Ferdinand Beltran. Eh syempre umalma siya. Siya lang naman ang congressman doon. So tinatanong niya, bakit kasama ako diyan? Congressman ako tapos kasama ako diyan sa sa lookout bulletin, sa ILBO na 'yan. Ano bang atraso ko? Ang hindi naman naiintindihan ni Congressman Beltran, hindi naman siya nasa lookout bulletin ng immigration dahil congressman siya. Hindi 'yun. Siya ay kontraktor. Yung kanyang construction company, yung Third Star Builders ba 'yun? Isa sa mga contractors doon sa sa Bulacan. Sa Bulacan yung napakaraming mga anomalya sa flood control. Sa katunayan, yung 96 million na ghost project ng Wawaw, pagpunta doon nila DPWH Secretary Vince Dizon, mayroong ongoing na patrabaho ang Third Star. So bakit nandun yung Third Star? Bakit sila yung nagtatrabaho doon? Kaya nasama itong Third Star kasi nga maraming maanomalyang proyekto sa Bulacan at may mga proyekto itong Third Star sa Bulacan. Ang manager, naka-reflect na manager ng nasabing construction company ay si Ferdinand Beltran. So tama nga naman na isama siya doon sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kaya yun siguro ang hindi naintindihan ni Ferdinand Beltran. Hindi naman siya nakalagay doon bilang congressman, kundi bilang kontraktor. Ayan kasi ang problema ay kongresista ka, kontraktor. Kontraktor na kongresista. O kaya pag may mga ganyan, hindi ka naman pwedeng palibrehin dahil lang sa congressman ka. Siyempre yung construction mo, company na i-involve sa mga posibleng mga anomalya doon at maraming mga proyekto ang maanomalya doon, ay mayroon kang proyekto doon sa Bulacan, kaya nadadama yung construction company niya. Hindi na dyan tinitingnan kung congressman siya o anuman. Ganun lang naman yun. Tama naman yung ginawa ni Secretary of Justice Boying Rimulya. Iyan mga bossing si Attorney Enzo Recto. Tama nga naman ang sinabi ni Attorney. Kongresista ka na, kontraktor ka pa, pwede ba yun? Mukhang may conflict of interest nga naman. So paano mga bossing? Hanggang dito na lang ulit. Abangan natin ang mga susunod na mga kaganapan dito sa ating bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.